Good day mga ka-Parmlat. Ayan, so new property po tayo today. Bali, ang location po nito is Lopez, Quezon. And ang size po ng property is 1 hectare. Ayan, so kung mapapansin nyo, overlooking po ito. So yung property mga ka-Parmlat, nandito sa taas. So ngayon, dito yung right of way niya sa gilid. So pinakita ko lang tong kalsada niya. So ito yung barangay road sa source ng kuryente. Ayan lang. Ayan. So bali ito po yung barangay road niya mga ka-Parmlat. So malapad And yung papasukan natin ngayon, bali ito po yung right of way ng property. So estimate natin kung ilang meters ba yung distance niya. Ito, una na. Okay. So yun, kung mapapansin nyo mga ka-Parmlat, meron na rin siyang community. So hindi na risk o hindi liblib yung lugar. Kasi may mga bahayan, may kapitbahay ka na. And bali nilalakaran natin. So ito po yung road right of way ng property. So ito, going pa rin yan sa isang barangay. So may barangay pa po yung tatawid. Ayan. So nilalakaran ko mga ka-Parmlat. Ito na po yung right of way ng property. Ayan. So content development lang. So need lang natin pantayin yung daan para at least makapasok yung 4 wheels so yung sasakyan. Ngayon kung gusto nyo naman, pwede naman nating iwan na lang yung sasakyan dito sa gilid sa tabing highway kasi may binebenta naman pong lote dito. So pwede tayong kumuha ng parking Ayan. Okay. Overlooking Yan, sa mga ka-Parmlat natin diyan na naghahanap ng overlooking farmland. Bakit ito yung hinahanap mo? Okay. May ilang metro to tol? Tansya mo? 80 to 100 meters. Okay. Ito na yung boundaries. So yun mga ka-Parmlat, bali ito po yung nilakaran natin So ito yung kalsada. So estimate natin so almost 100 meters po yung nilakad natin. Ayan, and then meron din po dito yung tower mga ka-Parmlat, kaya malakas ang signal. Ayan, so globe po yata yan. And then kung papansin nyo, may bakod na yung property So yung malalaking puno, so yan po yung boundaries. Ayan. So yung mga punong kahoy na nakahilera, siya po yung nagsisilbing bakod dito o palatandaan. Ayan. Yun. So ito yung ibabaw. Maganda pantayin. Ayan. So dito sa taas, pusit ng kuryente, diba? Ay, overlooking sa dagat nga Ganda. Panalo to. Ayan, sa mga ka-Parmlat natin dyan na naghahanap ng overlooking. Ay, power, panalo. Ganda Ayan. So overlooking po ito sa dagat. Ayan. Ayan, sa mga ka-Parmlat natin dyan na naghahanap ng overlooking. Bakit ito na po yung hinahanap nyo? Ganda Panalo to. Yan, bukod doon malapit lang. Lopez lang to, diba? Lopez na nakasakop dito, hindi Calawag. Yung isla na yun, yung isla na yun? Yan yung Pulong-Nyugan. Ayun na yung Pulong-Nyugan na dinadayo. And kung yung napapansin yung isla mga ka-Parmlat, so yan po yung tinatawag na Pulong-Nyugan. So isa po yung sa dinadayo dito sa Lopez, Quezon na beach. Ayan. Ganda Ganda, presko. So ang ganda dito mga ka-Parmlats, tinatayon ko. Pwede tayong gumawa ng rest house kasi yun, overlooking. And yun, mahangin po sa lugar kaya nakaka-relax. Ayan. So ito naman po yung kakalawakan ng lupa niya Kung papansin nyo, halos pantayan din po yung ibabaw niya. Ayan. So may kawayan na rin. And kung gusto mong gumawa ng cover rest house, may kawayan na po sa property, hindi na tayo bibili. Ayan, ganda. Ayan, so ito yung view. Ganda mga ka-Parmlat. Ayan, so although may presyo siya,
bawi na lang sa lugar. So maganda naman yung area mga ka-farmlat. And ang good thing dyan, Lopez Quezon lang po ito, napakalapit lang sa Manila ano. So almost 4 hours drive from Manila lang po ito. Ayan. So pag natapos yung TR4 project, possible, it's almost 2.5 hours na lang ang biyahe from Manila. Ayan, napakalapit na. Ayan. So isa pa sa maganda dito mga ka-farmland, bali makikita mo na yung boundaries ng property kasi may bakod po ito. So ang size po nito is 1 hectare. And ayan, kung mapapansin nyo, yung masukal po, yun yung kabilang property, yun yung malinis. So yan po yung sakop ng property natin ano. And then kung mapapansin nyo, sa loob ng property meron siyang guyaba no. Ayan, so ilang puno din yan. So 2, 3, 4 plus yan, kababaan pa po ng nyug dito mga ka-farmlat. And yun, may puno din po ito ng mangga. Ayan, tingnan natin yung likod. Ayan, so ito po yung boundaries ng property. Ayan, mapapansin nyo. So yung madumi, yan po yung kabila. And yung malinis, yan yung sakop ng property natin ano. So yun ang maganda dito mga ka-farmland, kitang kita mo yung boundaries ng property. Ayan, so yung kabila nyan ay ibang property na po. So mula dito sa likod, matatanong nyo dito yung property. Ayan, so yun, ito po yung kalawakan ng property bali ano. Ayan, so pag ganun, ganda. So overlooking. So itong part na to, ayan, dyan ka pwede magtayo ng bahay o rest house. Kasi pag dito ka nakatayo, so tanaw mo na po yung dagat ano. Ayan, dito tanaw na yung dagat. Yun nga lang, kulay puti yung dagat kaya hindi masyadong view. Ayan, so maganda, overlooking. Ayan, so mga ka-farmlat natin dyan na naghahanap ng overlooking, bakasyon and at the same time investment na rin. Ayan, so recommended ko po itong property na to. So kung mahilig ka magtanim, tamang-tama po ito. And kung mahilig ka sa sea view, ayan, so may view on yung overlooking. And sa signal mga ka-farmlat, malakas po ang signal dito kasi katabi lang po ito ng tower. Ayan. So ayan, so tinatayuan ko, pwede na tayong gumawa ng kubo, rest house. Yan, kasi overlooking po sa dagat and mahangin sa area ano. Kaya fresh na fresh at sariwa po ang hangin dito mga ka-farmlat. Ayan, napakalapit lang sa dagat. Yung baba po nito, tatawid ka lang ng kalye. Ayan, so dagat na. Kung gusto mo mag-swimming mga ka-farmland, so magdadrive lang tayo ng almost 10 minutes. 8 to 10 minutes, nasa dagat na po tayo ano. So meron naman po dito mga beach and beach resort na dine-develop pa, na pwede rin nating puntahan mga ka-farmland. Ayan, so ganda. Ayan, so kasama po natin yung trusted person ng may-ari. Ayan, so sila po yung nagsama sa atin dito sa property ano. Ayan, so ikot ko lang. Ayan, so ito po yung kalawakan ng property. Panalo to mga ka-farmlat. Ayan, so ang distance po nito from National Highway, so mag-drive lang po tayo ng almost 8 minutes ano, 8 minutes to 10 minutes nasa National Highway na tayo. And to town proper, mag-drive lang po tayo ng almost 15 minutes. And nasa town proper na po tayo ng Lopez Quezon. And nakaganda yun mga ka-farmlat. Meron po ditong dinedevelop na tulay na tatawid ng kabilang isla ano. So yun po isla na may 3 bayan, yung Quezon, Alabat, Perez. And so dun po marami tayong pwedeng puntahan na beach. And so kasi palibot po yun dagat ano. So isla yun na may 3 bayan. So dati ang transportation nila, so para Matimona natawid po sila ng malaking bangka going to Quezon. So ngayon meron pong dine-develop na project ni Governor Helen Tan na tulay na tatawid ng Quezon ano. So hindi na natin kailangan mag-boat. So sasakyan, kahit motor, makakatawid ka na sa kabila ano.
Ayun yun mga ka-permlet, sa poste ng kuryente. Ayan lang. And yun, kung mapapansin nyo, napakalapit lang po nito sa Barangay Road mga ka-permlet. So ito lang po yung kalsada niya. Ayan. So yung tinatayuan ko, sa pa po ito ng property. Yun yung kalsada niya, yung Barangay Road. Ayan lang. So napakalapit lang po. No? So estimate natin is 80 to 100 meters lang po yung distance nito from Barangay Road. So ayun lang po yung Barangay Road mga ka-permlet. Ayan, napakalapit lang po dito sa National Highway and town proper po ng Lopez. Ayan, sa mga ka-permlet natin dyan na naghahanap ng property malapit sa Manila, ayan, baka ito na yung hinahanap nyo. Kasi from Manila, almost 4 hours drive lang po ito. And if matapos yung TR4 project, so possible it's 2 hours to 2.5 hours na lang po yung time travel niya. No? So napakalapit na. Ayan. Grabe. Ayan, panalo to mga ka-permlet, napakaganda ng view. And yan, ito nakikita nyo. So ito po yung area ng property, ano, and ito po yung kalawakan niya. Yan, malinis yung property mga ka-permlet. And ang kagandahan dyan, kababaan pa po ng nyug nito, ano. Ayan, so dasik pa mamunga. Ayan. Then katatapos lang po ng bagyo ngayon, pero kung mapapansin nyo, halos parang walang nangyari dito sa property. Walang gasino effect kahit mataas yung area niya. Ayan, so maganda pa rin, ano. Ayan. Wala naman pong natumba ng nyug. So ibig sabihin, safe po ito sa bagyo mga ka-permlet. So ang date po ngayon is October 25, ano. Kung papansin nyo, katatapos ng bagyo, pero halos walang nangyari sa property. So ibig sabihin nun, safe po sa property kahit may bagyo. Ayan.